Okay, eto na si Chris. Hello, Chris, ang ating katoto sa Europa. Kamusta? Hello sis, kumusta? Excited na muna ako dito. May mga tanong ako sis, ha? Sa lahat ba ng nakarelasyon mo dito sa Europe, sino ang pinaka na mismo? Showbiz ito dito ngayon. Sige, go. Pinaka na-miss ko. Yes. Ano? Goro bells. Nationality ba? O, sige, go. Ayun mo. Showbiz ka, ha? Kaya ako umakyat dito, yan lang gusto ko itanong para marinig ng lahat. Wala. O, sige, ibahin ko ang tanong. After ba ng PhD mo, kung papipiliin ka, Beijing, China, or Switzerland, Germany? Beijing pa rin. Sure ka? Yes, because nandito ang future. So, ibig sabihin, kung ang pinaka-main goal mo pa sa life, kung ito pa yung main goal mo na maging housewife, so mas nakikita mo yung sarili mo maging housewife dyan sa Beijing, China, kaysa dito sa Switzerland, Germany? Yeah, parang ganon. Ay, showbiz yan na sa sis. Para magiging karelasyon ko si Downing Su. Charot. So, wala ka ng plano bumalik dito. Wala eh. Wala ko siyang makitang point. Totoo lang. Ibig sabihin yung tapos na lahat? Oo, wala ko makitang point. Totoo lang. Wala ko makitang point dahil nakita ko ng Europa and hindi ko pa nalilibot ang buong China. Yun lang parang nakita kong place dito. Ang laki-laki ng China. Ang dami ko pa gustong puntahan. So, ganun lang. Wala pa akong makitang point para pumunta ng Europa. Lalo na ang Europa is facing a very difficult situation. Okay, ito pa, last na lang. Kung merong chance na bumalik ka dito sa Europe, especially sa it's either Germany or Switzerland, alin ang pipiliin mo? Beijing, China or Switzerland, Germany? Beijing pa talaga, no? Beijing pa rin. Beijing pa rin. Sure yan? Oo. Sure yan. Final answer, Beijing pa rin. Ay, iba ang Kasi sinasabi ng ang mahal ng buhay sa Europa. I don't think I would like to go back there again na ganyan kamahal ang cost of living. Okay. Hindi ka nakakaipon dyan. Totoo lang. Hindi ka nakakaipon ako. So, last? Uh-huh. Yun pa rin ba yung pinaka-main na mo sa buhay na maging housewife? Siguro hindi na kasi I'm getting older. I think pag gusto mo maging housewife, you have to be younger. You have to do it as early as possible. Kasi ngayon, I'm getting older. Kung magkakaroon ka ng anak when you're older, you don't want your children to see you. Kasi ang health problems, nag-uumpisa yan ng mga 50s ka ha. Hindi rin natin masasabi ang buhay. Kung magkakaroon ka ng anak, ng ganitong age, tapos bata pa, tapos bigla kang magkakaroon ng health problem, sino matutukodan nung mga anak mo? For me talaga, may mga bagay tayong kailangan tanggapin na nalipasan na ito. So, ito ay hindi na kailangan ito ang i-prioritize. So, next priority na. Correct. May mga napupusuan ka ba dyan, sis? Ang dami kong last question, no? Wala nga, kasi nga, hindi talaga siya nasa isip ko. Wala talaga akong, sarado ngayon ang love life sa akin. Okay, yun ang question ko, sis. Thank you. Okay, bye. Bye-bye. Yeah, ingat ka. Thank you, love lots. Okay, next natin si Ryan. Ryan, ano na? Loko pala. Agoy. Anong question? Di ko siya kung nare-recall mo, Sas, yung kinumpare kita kay Gandhi. Hindi ko naalala. Bakit mo naki-compare Gandhi? Just me, isang day siguro kanina. No, I mean, it's about, being thought leader, crafting opinion. Yung gano'n, yung revolutionary talaga. Kasi as early as grade 2 talaga, addict na ako sa totoo lang. Kumbaga, that's how I appreciate what you did sa mindset ng maraming Pilipino. Parang gano'n. Pero anyways, hindi ko i-expect na ako na pala next. Pero anyways, tawag dito. Unang question. Anong question? Madami pa nakapila sa tindahan, no? Sorry. Pero unang question, paano nabubuhay ang isang SAS dun sa China? Na, alam mo yun, scholar ka, right? Like, nag-aaral ka, pero nasusurvive mo ang daily living, tapos bibigay ka pa sa family mo sa Philippines. Paano? Well, hindi na ako masyado nagbibigay kasi inipin ko ang pera ko. Ganun ang simple. Wala akong luho. I manage my finances. I am only living on my scholarship allowance kasi I'm on full scholarship. So meron akong stipend. Covered ng scholarship ko ang accommodation, ang kuryente, ang tubig. So ang ginagastos ko lang is pagkain. Hindi naman ako matakaw. Hindi ako matakaw. And pag ganitong age, kailangan mo mag-fasting para maging bongga ang iyong health. So ganun lang, I save my money. And ganun, saka simple na kasi ako mabuhay. Wala, parang, ang buhay ko na lang ngayon ay magbasa na magbasa. Ganun lang kasimple. And, wala na akong hinahangad sa buhay na iba. Ito na yun. Ito na yun at this moment in my life. Parang sabi ko, bongga, this is like a perfect time and perfect opportunity. And, I am in a perfect moment. Right moment in my life. So, ganun lang kasimple. Kasi ang pera, you need to, siguro hawa lang sa mga Chinese, they save most of what they have. Siguro, kaya ako natanong yun. Kasi, gigil ako. Ang dami ko mga tropa. Sa totoo lang Ang dami ko mga tropang typical to sa videos. Typical to na talagang hahamakin ka.
dahil for the sake na pinakikinggan mo si Sas, yung isang Sas Rogando Sason, pinakinggan mo hamakin ka, pag mumukha kang tanga, na parang gusto ko maintindihan yung context na, parang I'd like to give emphasis din sa, ano yung context nila? Yung pinanggagalingan nila na si Sas is paid, bayaran ba? Na parang gusto ko rin bigyan ng ganong emphasis. Pero alam ko sa totoo lang, ako sa sarili ko lang, bilang somebody na talagang passionate about history, about anything na related sa politics, as early as young age na, hindi eh. Sas is making sense. You're making sense na pa, hindi mo naman kailangan maging tanga na pa, umututo ka lang, yun, ginagalaw yung tinggil mo, yung itlog mo, hindi eh. You're making sense. Thank you. Ganun lang kasi, hindi naman ako, parang kahit na tanggap ko na sarili ko na kahit gaano naman ako tawagin tanga, di Suderte, wala ko paki. Making sense siya eh. Yun sa akin. Kasalanan ko ba kung ang majority ng Pilipino may sense si Sas? Basic. Diba? Ganun lang nakasimple yun na we are responsible for what we actually consume. No, if you think that the people that you're listening to is making sense, who are we to judge? Ganun lang kasimple yun. Doon ako kumbaga syempre tropa, mga kaibigan, ando na yung effort ko na respetuhin yung views nila, magkaiba nila. Pero Ano ba yan? Mga kakampings ba yan? halo-halo. Iba-iba. Pero kilala nila ako. Kilala nila fake news, sabi nila fake news. Sabi ko katawan ko lang. Sabi nila fake news ka, okay. Hindi ko na ano nga daw yung fake news? Dapat tinatanong mo, ano yung fake news na ano yung news? Ano muna yung news? Ang nangyayari, binobombard na nila, pinagtutulong-tulungan ka na nila. Wala ka ng chance to speak. So sabihin ka na, ino-overwhelm ka na. Pero sa akin lang, kung ayun ang gusto nyo, okay lang. Kumbaga sa personal relationship, sa pagiging tropa pa rin, hindi kita husgahan. Pero pag sa wala ka. Sa akin, ito lang. Motivation ko doon ako sa may sense. May sense eh. Gagawin ko, papakatanga ko ba ako? May sense eh. Okay. Thank you so much, Ryan. Any more questions? At marami pa nakabila sa barangay. Siguro, ito talaga question ko actually. Yung, alam ko na you're trying to be safe pagdating sa inciting, something, mga ganung bullshit. Pero, ako nakikita ko na lang, I could be wrong, no? Pero nakikita ko na, ayun na lang ba talaga ang mag-i-ignite sa at kamalayan ng Pilipino to do drastic change? Yun na lang ba talaga? Being next Ukraine? Are we supposed to be the next Ukraine? Para lang mamulat ang mga mata natin na, no, we should do drastic change na continuity ng policy, foreign policy. Na kahit sinong kaharap natin, bilateral relations, China, whoever that country is, kita ko ba natin pagdaanan na may mamamatay? Merong tatay, anak, kapatid na mamamatay? Ayun ang naisip ko I could be wrong, no? Pero meron ko ba iba nakikita na mag-trigger na drastic revolution sa minds ng mga tao, ng Pilipino na we have to change our system? I don't know. Anyway, ano pa? alam mo, don't sweat on it, Ryan, dahil ikababaliw mo lang yan, ganyan mga question. But the thing is, parang ano lang yan, dadating na lang yan sa tamang panahon, sa tamang oras. Hindi ba? Maybe we're not yet there. Maybe we're headed there. Maybe we're not. But the thing is, the Philippines is due for an overhauling. I think a lot of people realize that, kahit mga kakamping, kahit a lot of various people from different political colors actually admit that, na the Philippines is due for overhauling. But the thing is, syempre, pag overhauling, may mamumuno. At yung mamumuno, syempre, gusto nila, sila yung mamumuno ng overhauling. Ganun lang naman kasimple yun. Anyway, anything else, Ryan? Sorry. Hindi, medyo malakas ang loob ko, pero thank you, Sas. Alam mo, sa totoo lang, nagigigil ako. Totoo lang. Okay. Totoo lang talaga. Please, maniwala ka. Revolutionary ang ginagawa mo ngayon. Maniwala ka. Char! Kahit multi-generations na, ikukwento ko sa mga anak ko yung ginagawa mo. Sa mga apo mo? Sa mga apo mo? Ikukwento ko yan. Anak ko maliliit, ikukwento nila sa mga susunod na be somebody na ang inang yun. Gamitin mong utak mo. To produce change. Yeah. Okay. Pero yun, thank you. Yun lang. Thank you so much, Ryan, and good night. Happy Easter. Bye. Okay, sa susunod natin, ay sino ba to? Si Cavalier? Who are you? Are you there? Hello po, Sas. Hello, magandang gabi sa'yo. Happy Easter. Oh, Easter po. Ano ang atin? Ano po, as lang po, about sa dun sa sinabi niyo about sa tulay, ma'am. Kasi, di ba yung bumagsak po yung tulay sa Isabela. What do you think na sino may cause nung pagbagsak na yun? Or sino may at fault? Parang ganun. Sino may at fault? Corruption. Kasi po, parang napagtarunan po namin yung friends ko dati, anong nakaraan lang, which is, ang sinasabi nila, si FPRD daw yung nung tulay na yun, which is, ang pagkakatanda ko si Pinoy. Opo. Ang pagkakatanda ko si Pinoy nag-apply, parang nag-ano sa ano. Ang may kasalanan nun ay yung engineer. Ngayon yung engineer, sino ba ang direct contact ng mga engineer, DPWH, tsaka yung congressman dun sa lugar na yon. Hindi yan extended papunta ng presidente, Diyos ko yung Santísima Trinidad. Lahat na lang gusto nila kay Duterte po. Opo. Kailan lang natapos yung tulay na yan? Kailan lang yan sinimulan? Hindi naman sinimulan na parang PRD yung gawin eh. Oo nga po. So, hindi yan kasalanan ni Diyos ko niyo. Parang sabihin mo sa kanila, parang namang ano yan, parang si Pinoy, na nung panahon ni Pinoy, kung may nangyaring kalyat yan sa gobyerno niya, sinisisi niya si Gloria. Oo nga po. Kung lalaki ang makausap mo, sabihin mo magpakalalaki kayo. Kung kanino nangyari yung pagbagsak, sila may kasalanan, yun ang tunay na lalaki. Oo, tama po. Di ba ganun lang? Okay. Anything else? Any more Ano po, questions? next question po.
if you were given a chance to be the author or the creator of the Philippine Constitution, how will you do it or what changes will you do? Or revise the current constitution po, parang ganun. I don't know. To be honest, I don't know. Sige po. Next question po. Okay. About po dun sa di po nausap na parang na-issue po dati yung sa regional fishing agreement about po sa South China Sea. Paano po niyo po gagawin yan if ever po kayong maging Regional fishing agreement. Well, Apo. mag-umpisa ako ng bilateral. Okay. Ang goal niyan is to actually improve the lives of the fishermen. Yung mga mangingisda dyan, ilang dekada na silang nangingisda, ganyan pa din ang buhay nila. Hindi na sila, the fishing industry, hindi na siyang naging industrialized. So you would like an industrialized fishing industry. Okay? And maganda tong opportunity because ang kaano mo dyan, ang ka-deal mo dyan is China, and China is a huge market. So ako, ang gagawin ko dyan, I will strike a deal with China to invest on industrialization of the fishing industry facing the South China Sea. Because ang karamihan talaga ng kita, even in agriculture, you know this, no? Well, fishing is part of the agriculture industry. Ang pinakamalaking kita dyan ay yung upper value chain. Okay? So you would like investment in, like, for example, cleaning the fish, turning the fish into, I don't know, other products, etc. Ganon. So you would like to expand the value chain captured by the fishermen. Okay? So that, nag-improve yung buhay nila, hindi lang sila yung pumapalaot. Okay? And then you do have the market, China. Okay? So, ngayon kasi yung mga mangingisda, uhuli sila ng isda, and then kailangan dalhin sa palengke para mabenta ka agad. Now, that is actually not a good business. You would like to capture the entire value chain. Okay? From the start po hanggang sa market po mismo. Yes, para consistent yung kita. Okay? And then you can actually, meron ka ipapamana sa next generation. Kita mo, why a lot of young people right now don't want to be farmers? Why they don't want to be fishermen? Kasi po yung about po sa mababang kita, about po dun sa farming gains. Yes, hindi lang mababang kita because it's not a consistent source of income. At ikalawa din, para ka pa rin nasa Middle Ages, yung agriculture mo and then yung fishing. So you would like to modernize it. So now you find it na, kalaban natin ang China, hindi sama natin sa deal. Let's strike a deal, China. I want your investment, di ba? Let's, ginawa naman natin yan sa Papua New Guinea. Alam niyo ba yung mga mangingisda natin? Nangingisda sila sa exclusive economic zone ng Papua New Guinea. So a lot of our tuna and blue marlin, I think, ay galing sa Papua New Guinea. Yung sa Celebesi po ba yan, ma'am? No, Papua New Guinea. Hindi sila Celebesi, sa Papua New Guinea. Okay? So, yung ginawa ni Papua New Guinea, nangingisda ka dyan, okay. Pero sa amin ang processing. So, mangingisda ka, kami maglilinis ng isda. Tapos, ang ginawa pang deal ng Papua New Guinea, dahil nga meron tayong rice technology, nag-ano ang Papua New Guinea ng rice technology from the Philippines. So, ngayon, nire-revise na yung Papua New Guinea kasi they want more. Ganun talaga sa business. And that is the thing, no? The people who are handling this issue are not thinking smart. Puro kayo drama. Ang tanong, mapapayaman nyo ba yung mga mangingisda dyan? Na nangingisda sa South China Sea or West Philippine Sea sa drama ninyo? No! Kaya kayong mga mangingisda dyan sa WPS, makinig kayo sa mga suggestion na ikauunlad ng buhay ninyo at ng mga susunod na henerasyon ninyo. Yung ginagawa sa inyo, pinagamit kayo ng mga yan, dahil mga politiko, they thrive on misery. Lalo na kasimple yun, Cavalier. This is a simple business deal. Okay? And a lot of people kasi dito are very ideological. Kumbaga po yung parang yung government dapat yung maging middleman between sa market. Ayan, yung market, Chinese market. So isipin mo, yung mga mangingisda dyan, instead na papalaot sila ng mga bangka, they will form business ventures. No? Na hindi lang yung paghuli, you process the fish, you convert it into a lot of fish-based products. So you're not just limited to catching the fish and selling it to the supermarket fresh. Kasi a lot of the fish, what you can earn from marine resources is not when they were fresh, but when they are already processed into something else. And I thank you all. Byproduct na po. Yung yes. Ganun lang. Okay, anything else? Ano po, yung sa eto po, ay parang nasabi nyo na rin kasi. Yung sa, if you're the president, how will you pursue China to have same grounds regarding sa China issue? Like, di ba po naging issue yung pag-research about sa petroleum and natural gases ng South China Sea po, about yung sa Scarborough Shoal po, parang ganun. How will you be to, parang ganun, Wala ko na unang gawin dyan, tanggalin ninyo ang mga oligarko. Yung mga sinasabi ninyo, yung mga, gano'n lang kasimple yun, tanggalin dyan ang mga oligarko sa usapin na yan. So, anything else? Naku, magto 2 hours na pala ako, Cavalier. I have to leave. At ako may gagawin pa. Anything else? Ano po, pwede po bang picture na lang po? Okay. Di po. Thank you po. Thank you so much. Have a good night. Ayan mga Bex, hindi ko na ma-accommodate ang iba dahil magto 2 hours na. May gagawin pa ako again. Happy Easter, pang friendships. Ito po ulit, si Sasro Gando Sasot, ang inyong favorite na ka-moisture. Hanggang sa muli, nating pagtatagpo and have a good Sunday. Is for the motherland.